Opisyal nang inilunsad ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines, HHIP, ang kauna-unahan nitong barkong gawa sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang HD Hyundai Heavy Industries Philippines, HHIP, ay naglunsad ng kanilang kauna-unahang barko na gawa sa Subic, ang Orion Jade, na opisyal na naghudyat ng simula ng kanilang malawakang operasyon. Ang makasaysayang seremonya ay ginanap noong July 28, 2026 sa Aguila Subic Shipyard sa Subic Bay Freeport Zone, Zambales. Ang Orion Jade ay isang malaking crude oil at product tanker. May bigat ito na 115,000 deadweight tonnage, haba na 250 metro, luwang na 42 metro, at lalim na 21 metro. Ito ang una sa 4 na barkong in-order ng isang kumpanya ng barko na nakabase sa Asia noong December 2024. Ito ang opisyal na hudyat ng malawakang operasyon ng paggawa ng barko, full-scale shipbuilding, ng Koreanong kumpanya sa Subic. Umabot na sa halos 4,000 na trabaho ang nalikha nito para sa Subic at Karatig Lalawigan, at inaasahang madodoble pa ito habang lumalaki ang operasyon. Nakipagtulungan ang kumpanya sa TESDA upang magbigay ng espesyal na vocational training programs para sa modernong paggawa ng barko. Ayon sa Maritime Industry Authority, Marina, pinatutunayan nito ang kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa sa paggawa ng malalaking barkong pang-internasyonal at muling naglalagay sa Pilipinas bilang isa sa mga nangungunang maritime hub sa mundo. Itinatampok ng milestone ang mas malawak na diskarte ng kumpanya para magtatag ng pangunahing manufacturing base sa Southeast Asia habang pinapalawak ang global production footprint nito. Sinabi ni Finance Secretary Frederick D. Go na binibigyang diin ng proyekto ang mga pagsisikap ng gobyerno na gawing mga pasilidad na pang-industriya ang mga dayuhang direktang pamumuhunan. Ang Orion Jade Project ay bahagi ng isang multi-vessel investment program na inihayag noong huling bahagi ng 2025, opisyal na nagsimula ang konstruksyon ng 4-ship order noong September 2025 kasunod ng isang steel cutting ceremony. Ang HD Hyundai Heavy Industries Philippines, HHIP, ay ang operasyon sa Pilipinas ng HD Hyundai, ang pinakamalaking kumpanya ng shipbuilding, paggawa ng barko, sa buong mundo mula sa South Korea. Ito ay matatagpuan sa Aguila Subic Shipyard sa Subic Bay, Zambales. Nagkumit ang kumpanya na mag-invest ng humigit kumulang $550 milyong sa loob ng 10 taon para sa pagpapalawak ng pasilidad. Kaya nitong humawak ng hanggang 2.5 milyong tonelada ng barko kada taon, dahilan upang maging isa ito sa mga pinakamalaking shipyard sa buong Southeast Asia. Pinili ng HD Hyundai Heavy Industries ang Pilipinas para sa kanilang pasilidad sa paggawa ng barko dahil sa estratehikong lokasyon ng Subic Bay, mataas na kalidad at kakayahan ng mga manggagawang Pilipino, at ang malaking potensyal na palawakin ang produksyon sa Timog Silangang Asya. Kilala ang mga Pilipino sa husay sa maritime at pagtutulungan ng pamahalaan at TESDA para sa tamang pagsasanay. Bahagi ito ng layunin ng kumpanya na palakasin ang produksyon sa labas ng Timog Korea. Ang milestone ay sumasalamin din sa patuloy na pagsisikap na bumuo ng isang pandaigdigang mapagkumpetensyang manggagawa at makaakit ng mga pamumuhunan na nagtutulak ng inklusibong paglago ng ekonomiya. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nagsusulong ng modernisasyon sa industriya ng paggawa ng barko, shipbuilding, sa pamamagitan ng mga green at localized na inisyatiba upang maging isang pangunahing maritime hub sa buong mundo ngayong 2026.
Pilipinas ay naglalayong palakasin ang lokal na paggawa ng barko, lalo na sa green technology, tulad ng paglulunsad ng world's first green bulk carrier, ang Brave Pioneer, para makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado at lumikha ng mga trabaho, na sinusuportahan ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga patakaran tulad ng SBSR Development Bill para sa pag-unlad ng industriya at pag-invest sa kasanayan ng mga Pilipino. Target ng bansa na palakasin ang lokal na industriya ng paggawa ng barko, gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng methanol-powered vessels, na nangunguna sa pandaigdigang merkado. Mahalaga ang industriyang ito sa paglikha ng trabaho, na sumusuporta sa vision para sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapalakas ng lokal na pagmamanupaktura. Sa pagiging isa sa mga pangunahing bansa sa paggawa ng barko, nais ng Pilipinas na gamitin ang lakas ng marami nitong seafarers. Isa sa bawat 4 na seafarer sa mundo ay Pilipino, para maging isang world-class shipbuilding hub. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga pasilidad sa Subic Bay sa pamamagitan ng pamumuhunan ng HD Hyundai Heavy Industries, na inaasahang magdodoble sa kapasidad ng produksyon ng barko sa bansa. Noong kalagitnaan ng Enero taong 2026, inilunsad ng Pilipinas ang Brave Pioneer, ang kauna-unahang green methanol-capable bulk carrier sa buong mundo na binuo sa loob ng bansa, Balamban, Cebu. Sunod ito sa mga target ng International Maritime Organization IMO, na bawasan ang carbon emissions sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong fuel tulad ng methanol. Ang Balamban, Cebu ay kinikilala bilang Shipbuilding Capital of the Philippines, dahil sa konsentrasyon ng mga malalaking shipyard gaya ng Tsuneshi at Ostel. Sa pamamagitan ng pamumuhunan ng HD Hyundai sa dating Hanjin Shipyard, inaasahang madodoble ang kapasidad nito mula 1.3 milyon tungo sa 2.5 milyong deadweight tons para sa paggawa ng malalaking oil tankers. Bahagi ng plano ang paggawa ng mga barkong pandigma sa loob ng bansa, tulad ng pakikipagtulungan sa mga kumpanya mula sa France at Italy. Sinusulong ng Maritime Industry Authority, Marina, ang batas na ito upang palakasin ang shipbuilding and ship repair, SBSR, sector, lumikha ng mga trabaho, at magbigay ng mga insentibo sa mga lokal na kumpanya. Gagamitin ang Green Lanes system upang mabilis na may proseso ang mga permit at lisensya para sa mga strategic maritime investments. Tinatangkang bawasan ang pagdepende sa mga imported na materyales sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga ancillary industries gaya ng local iron at steel production. Ang Pilipinas ang ika-4 o ika-5 sa pinakamalaking shipbuilding nation sa buong mundo pagdating sa gross tonnage, kasunod ng China, South Korea, at Japan. Mayroong mahigit 17 malalaki at katamtamang shipyard at halos 70 maliliit na shipyard sa buong bansa na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 48,000 manggagawa. Nakatuon ang bansa sa pagbuo ng mga barkong gumagamit ng cleaner fuels, energy-efficient systems, at digitalisasyon upang mapataas ang kalidad at competitiveness sa pandaigdigang merkado. Isa sa pangunahing export sa Pilipinas ay pagbuo ng barko. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking shipbuilding nation sa mundo. Isa sa mga pangunahing export ng Pilipinas ay shipbuilding kasama ng nickel, microchips, prutas, tanso, machinery, electrical, BPO services at iba pa. Ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa pinakamalaking shipbuilders na bansa sa mundo, parehong lokal at Philippine Foreign Partnership.
Mayroong higit sa 150 Filipino shipyards at ship repairing companies sa Pilipinas. Ang mga pangunahing shipyard sa bansa ay kinabibilangan ng mga lokal na kumpanya ng Filipino at pagtutulungan ng dayuhan. Ito ang 100% Philippine-made vessels. Pinaliwanag ni Ambassador of Denmark to the Philippines na ang arkipelago ay nagpapatuloy sa paglago nito upang patatagin ang posisyon nito bilang isa sa pinakamalaking mga bansa sa paggawa ng barko sa mundo.